Ang ating pong paksang pag-aaralan ngayon ay may pamagat pong sa bunga sila makikilala. At ito po ay mababasa natin ito po ay mababasa natin sa teksto ni Apostol Mateo, dati pong tax collector. Nung madaanan ni Jesus, tinawag niya, naging alagad po siya. Diba? So ito pong pag-aaral natin nasa Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Babasahin ko po ang teksto para tapos sa ka-timer. Sa verse 15 po, sabi niya rito, dahil Tagalog tayo, Tagalog lang gagamitin natin, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa. Ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Sabi po niya. Yung po 16, makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Nakapipitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? 17, hindi naman ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Sumunod po, hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. 19, bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at tinatapon sa apoy. At ang bilang panghuli, kaya makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Tayo po yung manalangin. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, uli po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataong ito na tinipon mo po kami sa lugaring ito upang kami makapagdaos ng iyong gawain. Maitaas ka namin, makilala naman po ang iyong kaluwalhatian, aming Ama, sa pag-aaralan po namin. Dalayan ko po na lukuban niyo kami ng banal na Espiritu, bigyan mo ng malalim na kaunahan ng bawat isa at karunungan upang lubos po naming mapagtanto kung ano po yung kahayag mo sa aming kalagitnaan. Ano man pong gaagawa ng mga kaaway, Panginoon, na hindi namin nakikita, sawatain mo po ito, Lord God. Kayo po ang makita rito, Panginoon. Ang banal mong Espiritu mangingibabaw sa amin upang may sagawa po namin, may katagumpayan ang aming pag-aaral ngayong umaga. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po. Ang pag-aaralan po natin, mapampasin nyo yung sulat ni Apostol Mateo. Ito'y parabola. Yung pong limit na gamitin ng Panginoon sa talinghaga, di ba? Pag sinabing talinghaga, mga kapatid, ginagamitan ng metaphor. Hindi po yung literal meaning ng di ba? Figurative kumisa ng So, yun po ang pag-aaralan natin dito. Bilang panimula, mga kapatid, tunay napakahalaga sa buhay ng tao natin na magkaroon ng pananalig sa Diyos. Sapagkat kung wala po tayong pananalig sa Diyos, hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa Kanya, di po ba? So, kailangan po talaga magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Sabi nga po, kung lubusan po tayo nananalig sa Panginoon, hindi tayo madaling mawalan ng pag-asa o masiraan ng loob at manlupaypay sa ating kalagayang nananalig sa Diyos. Bagkus, dahil sa Kanya, magkakaroon po tayo ng lakas at iba yung pag-asa. Kaya mahalaga po nating bantayan ang ating pananalig sa Diyos. Bakit po? Sinabing kailangan bantayan. Kasi po ang ating diablong kaaway natin na hindi natin nakikita ay hindi po tumitigil yan. Ang nais pa niya, lahat naman ng palataya ay sirain, wasakin, gibain ang kanilang mga pananalig para mahiwalay uli sila sa Diyos. Dati po kasi mga kapatid, hiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Yun po ang gustong gawin uli ng diablo ni Satanas.
Kaya gumagamit po siya ng mga tao, tulad po ng mga bulang tagapagturo, tagapag-aral, para po mailigaw ang mga nakakilala na, tumanggap na sa Panginoon, at maging po yung mga nakatanggap na, gusto pa rin niyang iligaw, sirain ang kanilang pananalig. Ganyan po katuso ang Diablo. Kaya po tayo kaya mahalaga po yung bantayan natin ang ating faith, di ba? Kasi baka akala natin nakatayo tayo, yung pala'y magbubuhay na tayo. Yung po ay nakatala sa sinabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians 10:12. Kaya't mag-ingat ang sino mang nagkakalang nakatayo, baka siya po ay mabuwal. So wag po natin sabihin na, matatag na ako, hindi na ako kayang galawin ni Satanas. Sabi nga po, never dare Satan. Huwag po natin hahamunin si Satanas dahil hindi po natin tatalunin. Dahil 24/7, binabantayan po tayo. Di po? Kaya yun ang totoo po nun. Kaya po ang lamang na yung ating pag-aaral ngayon na dapat malaman po natin yung mga bulaang guro, tagapagturo o yung tinatawag na bulaang propeta para po aware tayo sa mga ginagawang pangliligaw. Diba? Para maisira ang ating tamang pananalig, nating natutunan. Yun po. Kaya po dito, sa ating paksa po, 2 puntos ang ating pag-aaralan dito mga kapatid. Una, pag-alaala na mag-ingat sa mga bulang propeta. Kalawa, pagkilala sa mga huwad na tagapangaral o propeta. So dito po sa unang talata ng Mateo 7:15, sabi nga po niya, mag-ingat kayo sa mga bulang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. I-analyze po muna natin dito. Ang sinasabi pong mga tupa po rito, yun yung, hindi po, alam po natin ang tupa, maamo yan. So yung mga nagpapanggap pong mga bulang propeta, nakakapag-disguise po sila. Hindi po natin makikita sa kanilang kilos o pananalita sapagkat makikita po natin sila sa kanilang mga bunga. Yun po, ang mga sinasabi. So, yun po, ang sumunod naman po, yung tinatawag na asong gubat o lobo, ito po yung mga bulaang propeta o bulaang guro or teachers. Ito po sila. Para mahusay po silang mga aral para mailigaw yung mga mananampalataya na katulad po nating mga believers. Kung hindi po tayo aware, akala mo totoo yung mga sinasabi. Yung pala, iba na. Iba na po ang dating sa atin. So, kaugnay po ng talatang ito, si Pablo po ay may paalala sa mga matatanda o leader ng iglesia sa Epeso. Ito pong Epeso, mga kapatid, ay itinatag na, nagtatag po ng iglesia si Pablo rito sa Epeso. Kaya po nagpapaalala siya. Sabi po rito, ng talata, mag-ingat kayo, sabi po niya, sa mga bulang propeta. Sila nagpapanggap na maamo. Tingnan po natin yung mga action po ng mga bulang propeta. Kung manamit po, disente yan, maayos. At kung manalita, napakagagaling.
So, huwag po tayong maaakit sa mga ganong pinapakita nila sa atin. Suriin po natin ang kanilang mga sinasabi. Yun po ang mahalaga ron. Kung ito po ba'y nakaugnay sa salita ng Panginoong Yesus. Ito po, pinapaalala po ni Pablo sa mga matatanda o leaders na mag-ingat po sila at ingatan ang kawan na pinagkatiwala sa kanila. Kaya kayo po, kung halimbawa, kayo isang leader, kung matatanda sa iglesia, sabi nga po ni Pablo, ay pinagkakatiwala po ang buong iglesia sa inyo. Dahil kayo, bago po kayo mahirang o mapiling sa tungkulin, una, pinagpipray po kayo ng pastor. Pinagpipray po kayo ng buong kongregasyon. Kaya dapat po, ay gawin ninyo ang tungkulin ninyo. Dahil kaya po nagpapaalala si Pablo dito, kasi iwanan niya po yung iglesia. Kaya sabi niya, bahala na yung mga leader at matatanda. Ang bilang po isang leader matatanda, hindi po basta kayo ilalagay sa tungkulin. May katangian po riyan. Alam po natin, sabi ni Pablo, ang isang leader o matatanda sa iglesia, sila po ipuspos ng banal na espiritu. Mahusay, makisama, malawak ang pangunawa at pagpapasensya, at sila po rooted sa words of God. Yun po ang katangian ng leader. Kaya yun ang sinasabi ni Pablo na pangalagaan niyo ang kawan. Kasi nga po, kaya sinabi niya yun, dahil nga yung mga pumapasok na ibang, ang turo ay iba kaysa sa turo ng Panginoon. Kasi nag-aalala si Pablo dito, baka mailigaw yung mga miyembro ng iglesia sa Efeso. Yun po ang totoo nun. Kaya ganun na lamang ang pagpapaalala niya sa mga leader. Kasi tingnan po natin mga kapatid, ang diablo, ang unang dinisisib, yung mga leader ng kongregasyon, di po ba? Pag ang leader ng kongregasyon nakuha ng diablo, tangay na pati miyembro. Di po ba? Kaya ang unang pinapaalalahanan ni Pablo yung mga leader. Sabi niya, pinagkatiwala sa inyo ng banal na espiritu. Kaya pangalagaan nyo ang buong kawan. So yun po ang sinasabi ni Pablo. Kaya po sabi niya, bilang leader at ipakita nyo sa miyembro yung payo po ni Santiago 1:20, chapter 1 verse 22, na mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo at hindi nyo sinasabuhay, dinadaya nyo ang inyong sarili. Wala sa inyong katotohanan. So, bilang po leader, kayo magbigay ng mabuting halimbawa, example sa mga miyembro para po sila sumunod. Di po ba? Yun po ang pagiging leader ng isang kongregasyon, iglesia. Din po sa verse, yun po kanina yung verse po, verse 29 po, dun po sa sinabi na mula po sa gawa ito, sa aklat ng gawa, chapter 20, verse, yun po kanina 28, ngayon po sa 29 tayo. Dito po sa verse 29, ang sabi po ni Pablo, alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. O ang ibig po sabihin ng talata rito mga kapatid, pag-alis po ni Pablo, inaasahan niyang merong mga ibang huwad na tagapagturo na papasok sa iglesia upang walang pakundangan na iligaw ang mga mananampalataya.
Yun po ang inaalala ni Pablo dito. Kaya po, sa ganitong paraan, ayaw mangyari ni Pablo na mapalitan yung kanyang mabuting iniaral sa mga taga-Epeso. Dahil kung may papasok pong ibang tagapagturo, tiyak na ililigaw ang marami. Yung pong katotohanan nun. Kaya labis siyang nag-aalala sa mga taga-Epeso na dapat ang nais niya ay wag po silang basta-basta mag-i-entertain ng mga turo. Di ba? Tingnan po, binigay din niya ng halimbawa yung mga iglesia sa Berea. Yung mga iglesia po sa Berea, bawat salitang binibitawan mo, inuusisa nila, pinag-aaralan nila. Kaya hindi mo po sila basta-basta madadaya o maakit. Yun ang gustong iparating ni Pablo. Kaya kailangan magsuri po tayo. Hindi po tayo basta may dumating na ibang turo. Alam niyo yung mga bulaang tagapagturo, tagapangaral, ang uhusay po niyan. Matatamis ang dila, mahusay magsalita. Di ba? Kasi sinanay sila ng dyablo sa ganun. Kaya madali sila makadisip o makapanding lang o makadaya sa mga mananampalataya. Kaya yun po ang nais parating ni Pablo. At ganyan din po, nagpapaalala din si Pablo sa iglesia na itinayo niya sa Corinto. Kanina po sa mga taga-Epeso. Ngayon naman po, sa mga iglesia sa Corinto. Alamin po natin kung ano sinasabi ng ikalawang Corinto, Kabanata 11, na may talatang 13 at 14. Ang sabi po sa 13, sapagkat ang gayong tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Ang binabanggit po ni Pablo dito mga kapatid, sa talating ito, na labis siyang nagugulumihanan o nag-aalala sa mga nagpapanggap na apostol upang dayain o sirain ang matibay na pananalig ng mga taga-Korinto. Sabi nga po ni Pablo, kung paanong, sabi niya sa mga taga-Korinto, kung paanong si Eva nadaya ng ahas, sabi niya. Sa pamamagitan ng kanyang katusuhan. Ay gayon din itong mga bulaang propeta. Sa pamamagitan ng kanilang matatamis na dila, magagandang pagpapaliwanag na mga sinasabi, hindi naman nakaugnay sa Panginoong Yesus. Yung po sinasabi ni Pablo. Kaya mag-ingat kayo, sabi niya. Totoo naman po yan. Nangyayari po sa realidad ng ating buhay. Po ba? Gayunpaman, kahit anong ganun ang ginagawa ng mga bulang propeta, magtataka ka. Ang dami pa rin silang nadadaya, nalilinlang, di ba? Marami pa rin naniniwala sa kanila. Yun po ang labis na pinagdurugo ng puso ni Apostol Pablo. Sa kabila ng tinuruan sila na maigi, bakit meron pa rin nadadaya ng kaaway? Yun po ang kinalulungkot niya. Dito po sa talatang 14, at hindi nakapagtataka, sabi niya, maging si Satanas ay nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. So kung maganda po ito, mga kapatid, ipapaliwanag ko sa inyo. Bakit po ba si Satanas ay nakapagpapanggap na isang anghel ng kaliwanagan? Bakit po ba? Ito po. Tingnan po natin kung ano ang dating katayuan ni Satanas o kanyang kalalagayan noon.
Dito po sa Isaiah, chapter 14, verse 12, ito po ang sinasabi. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning star? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? Sa Tagalog po ito maganda. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumaglag sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. So ito po parang si Lucifer ay ito yung si Satanas. Alam niyo po, nung hindi pa nag-detect si Satanas, siya po ang number 1 anghel ng Panginoon. Ito pong sinasabi ko ito, mga kapatid, hinango po doon sa Christian theology, doon sa angelology, the study of angels. Nag-aralan ko po yun. Na si Lucifer, number 1 worshiper ng Panginoon. Magandang lalaki, nasa kanya lahat ng katangian. Kaya siya po tinawag na bright morning star, di po ba? So, siya po ang number 1 worshiper ng mga anghel sa langit. Yun po ang katangian po ni Lucifer. So, kung siya'y number 1, so rooted ni siya sa words of God. Di ba? Kasi number 1 worshiper eh. Ngayon, bakit po nagalit ang Diyos? Tingnan po natin sa talata ng 13 ng Isaiah din po, chapter 14, verse 13. Sabi po niya, For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the end of the stars of God. I will sit also above the mount of the congregation, the sides of the north. Sa Tagalog po, maganda ito. At sinabi sa iyong puso o sa kanyang sarili, ako'y aakyat sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Tingnan niyo po, yung mahabang na po, di ba? Kasi pinagkatiwalaan siya ng Panginoon. Sabi niya, at ako'y luupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng higaan. Kung sa ibang salin po, sa ibang salin, ako'y uupo sa bundok na pinagtutipunan ng malayang hilaga. So makikita po natin, dito na nagrebelde siya, no? Yumabang na. Sipin mo, luluklok daw sa taas ng bituin ng Diyos. O di ibig sabihin, gusto niya niyang lampasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sumobra na po ang yabang niya, pagsasalita niya. Kaya po dito, dahil sa kanyang paghihimaksik sa pamahalaan ng Diyos, ang ginawa po niya, tingnan po natin sa Lucas chapter 10, verse 17 and 18. Nung pong si Jesus ay masalubong ng mga 70 hinirang niya para mag-mission at saka magpagaling. At sabi ng mga 70, Panginoon, bakit po pati mga demonyo ay nanginginig, natatakot sa pamagitan ninyong pangalan? Sabi po nung kaya dito po sinabi ng Panginoon sa mga 70 na yon. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Sa ibang salit po, nakita ko si Satanas na bumulusok pababa sa daigdig. So ang ginawa po ng Diyos, nagalit kay Satanas, kay Lucifer, ibinaksak na po niya sa langit. Alam po ninyo? 1/3 of the number of angels nakisimpat siya sa kanya. Kaya po anong dahilan? Napakarami po nila ngayon. Bakit po? Tulad nung nangyari doon sa ang Panginoong Yesus, nasalubong niya yung inaalihan ng demonyo sa sementeryo, di po ba?
Tapos, sabi ng demonyo, nagmamakaawa sa Panginoong Yesus na huwag siyang parusahan. Ang gusto po ng, kaya sabi ng Panginoong Yesus, sino ka ba? Sabi niya, kami po ay legion. Sabi niya, ibig po sabihin ng legion, isang pulutong sila, marami sila. Sabi po niya, kasi yung lalaki na yun, sobrang lakas nun. Wala pong makasupil sa kanya. Yung nanggaling sa sementeryo, kahit po 5 katao kaya niyang talunin sa lakas niya. Kaya sinabi nung naalihan ng Diablo, pwede po ba papasukin niyo na lang kami sa kawan ng mga baboy na yun? Sabi niya, nakita po niyo yung kawan naman. So pumayag po ang Panginoong Yesus. Lumabas yung mga evil spirit do sa lalaki, pumasok po sila sa mga baboy. Kaya ang mga baboy nagtatakbo po at silang lahat ay nahulog sa bangin. Yun po ang nangyari. Kaya yung mga tagapag-alaga, pinalalaya si Jesus doon. Kasi nga, namatay lahat yung mga alaga nila. Yun po ang yung katotohanan nun, mga kapatid. So, nakita po natin na talagang si Lucifer, siya po talaga yung Satanas. Pag sinabi pong, ang totoo po, walang nakasulat sa Bible na number of angels. Wala pong figure na nakalagay doon. Pero kaya natin nasabing marami sila, yung ni-rebuke ni Jesus yung inaalihan ng demonyo. Sino kayo? Sabi niya. Kami legion, sabi niya. Sabihin, pulutong, marami. Kung sa military, hindi lang sila platon, sila'y batalyon. Di ba? So marami sila. Although na walang exact na figure sa sa Bible, pag sinabing marami talaga sila. Sipin mo, 1/3 number of the angels in heaven, sumapi kay Lucifer. Kaya tingnan nyo pa sa inyo mga kapatid, napakarami nila. Ito po ay makikita po natin sa Efeso 6:12. Di po ba? Ano po sabi ng Efeso 6:12? Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga makapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayani, at ang mga hukbong espiritual sa impapawid. So, ang dami po nila. So, ang kalaban po natin mga kapatid, hindi yung mga tao. 4 po yung kalaban natin na likha ng Diablo, evil spirit po sila. So, sinabi po niya, kaya tayo, mananampalataya, hindi po tayo basta-basta nagagalit sa ating kapwa. Kasi po, sila'y nadideceive o nadadaya ng masamang espiritu. Ang pinakamaganda po ron, ipanalangin natin sila na baguhin sila ng ating Panginoon. Yung pong magandang magagawa natin sa mga ganong inaalihan ng masamang espiritu. Tayo po bilang nakakilala sa Panginoon, nauunawaan po natin dahil sa kagagawan ng evil spirit. So ang labanan po dito ay spiritual battle po. Spirito. Kung spiritual battle mga kapatid, ang gagamitin natin, spiritual din. Di ba? Hindi po natin kayang spirit pong labanan dito. Ayun pong So, dito po sabi niya, kahit mga anghel ay didisguise sila na angel of kaliwanagan. Kaya sabi po niya sa Galatia 1:8 mga kapatid, sabi po ron, maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo kaysa ibang pinangangaral namin. Sabi po ni Pablo, sumpain siya o sa ibang salin, itakul siya. So kung meron pong mga lalapit sa ating mga ngaral mga kapatid na iba sa itinuturo ng Panginoon, sabi niya itakul po. Pag sinabing itakul, paalisin o iwasan natin po.
ang tendency po baka tayo madaya o maligaw. Sa pong patututo mga kapatid, dati po akong membro ng Gideon International Philippines. Ang trabaho po namin mamahagi ng mga Bible sa ibang probinsya, sa Bisaya, Cebu, Mindanao, Bukidnon, Palawan. So, ang ginagawa po ang ginawa po ng Diablo sa isang kasamahan namin, na-deceive po siya ng ibang sekta. Nakinig po siya sa mga Seventh-day Adventist. Ang nangyari, salip na siya makuha, siya po natangay. So, okay, yun nga sinasabi ko na kailangan magbantayan na po natin pananampalataya. Baka akala natin matatag na tayo. Yung pala, nabubuhol na tayo. So, yun po ang kahalagahan po nating pinag-aaralan natin para maging aware po tayo. At sa pangalawang puntos po, ito na, pagkilala sa mga huwad na propeta. Paano po natin makikilala ang mga huwad na propeta? Mula po sa talata ng ating teksto, Mateo 7:16 to 20, iisa-isayin po natin ito para maunawa natin. Sa talatang 16 po, sabi niya, makikilala niyo sila sa kanilang bunga. Nakapipitas ba ng ubas sa mga tinikan o ng igos sa dawagan? Alam po natin mga kapatid, ang ubas ay masarap na prutas to, di ba? So, dito po, ang salita pong ginamit niya rito, sila, figurative po sila rito. Ito po yung tumutukoy sa huwad na propeta, yung mga sila. At yung pong bunga, ito po ay tumutukoy po ito sa gawa o salita ng mga huwad na propeta. Kaya po sinabi niya, sa bunga. Tungkol po sa dalawang prutas, ubas at igos, sadyang ang ubas ay hindi po talagang mapipitas sa puno ng matinik. Matinik, sabi niya, tinikan, di ba? Mapipitas mo ba yung ubas sa puno ng kamatsili? O, yun po sinasabi niya, hindi po. Matitinig. At napipitas mo rin ba sapagkat po ang ubas ay vine tree yan, sa baging. Hindi po puno. So, yun pong sa igos naman, sabi niya, ay hindi pwedeng mapitas sa dawagan sapagkat ang mga puno sa dawagan ay masukal po yun. So, hindi po nagbubunga ng masasarap yung mga puno doon sa masukal na lugar. Kaya hindi po natin mapipitas ang igos doon. So, dumako na po tayo sa 17. Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Ito po ang kahulugan ng talatang ito, mga kapatid. Ang mabuting puno ay katulad po ng malusog na puno. Pag ang isang puno may malusog, tiyak na magbubunga po siya ng mabuti. Di ba? Sa ating At ito'y sumasagisag din sa mabuting tao. Yung mabuting puno po, tinutukoy niya. At ito naman ang kumakatawan sa tunay na propeta. Yung tunay pong nangangaral. So ito po ang ibig sabihin na sila'y sumasagisag sa mabuting propeta. Na pag sinabing mabuting propeta, ang itinuturo po nila, kaya mabuting bunga sila, ang tinuturo po nila ay nasasalig sa salita ng Panginoong Hesus. Hindi po kumukontra, lumalaban. So, ito naman pong masamang puno, ay katulad din po ng may sakit na puno. At kapag ang isang puno may sakit,
hindi po magiging maganda ang bunga. Sigurado po yun. Kundi masama rin ang ibubunga. At ito naman ay kumakatawan sa bulaang propeta o huwad na mga ngaral. Yun po ang masamang puno, kumakatawan sa mga huwad na propeta na nagtuturo ng taliwas sa itinuturo ng Panginoong Hesus. Una po, kaya sinasabing makikilala niyo sila sa bunga. Sa kanila po, sa pamamagitan po ng kanilang ginagawa at mga sinasabi. Ito po yung mga ginagawa ng mga bulaang propeta. Makikita po niyo sila sa kanilang mga ginagawa at mga sinasalita. Kaya po, sabi rito na sabi po da sa Colossus 2:8, po ba, sabi po ni Pablo dun, mag-ingat kayo na huwag mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo Jesus. So yun po, maliwanag po mga kapatid. Mag-ingat tayo na huwag mabihag itong mga nagpapahayag na bulang tagapangaral na ito, bulang guro. Sabi niya, mag-ingat kayo na huwag mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo Jesus, kundi sa sabi-sabi ng mga matatanda at sa tuntunin ng sanlibutan ito. Maliwanag po yun, mga kapatid. Kaya hindi po tayo pwedeng makinig sa mga hearsay, sa mga sabi-sabi lang. Di po ba? Ang sabi nga po ng matatanda sa atin, ang nakikinig sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili, di po ba? So kaya mahalaga po yung mga katuruan ni Pablo na sa pagpapaalala po niya rito ay makikita po natin ang tunay na mga nagsasalita ng salita ng Diyos. Ito po sa verse 18, hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masama. Ang kahulugan po dito ng Panginoong Hesus, tunay na ang nananalig at sumusunod sa kanyang mga aral, ay hindi po magagawa na sila'y mamuhay ng hindi matuwid. So, ganun po ang ano niyan. Kasi po, ang sabi po rito pansinin po natin, sa Lucas, ano yan? Yan po yung sabi po niya, hindi po eksaktong masabi yung chapter or verse, pero ang nilalaman po sabi niya, verse 45 po yun, sabi niya, ang mabuting tao ay mabuti ang sinasabi sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao, nagsasabi ng puro kasamaan dahil puno ng kasamaan ng kanyang puso. Kung ano ang laman ng dibdib, siyang buka ng bibig. So, pansinin po natin, kung ang nilalaman ng puso mo ay marumi,
pupunta po sa isip yun, ilalabas ng bibig. Ganun po yun. Pansinin ninyo yung mga taong pamintas, palamura, kung ano-ano. Yun po ang nilalaman ng kanilang puso. Kaya yun ang inilalabas ang kanilang bibig. Ang tao po mahilig manghusga yan. O ba? So wala po tayong karapatan hatulan ng ating kapwa. Dahil hindi po tayo ginawang hukom ng Diyos. Sabi nga po sa Mateo 7:1, huwag mong hatulan ang iyong kapwa at nang hindi katulan ng Diyos. Sapagkat ang inihahatol mo sa iyong kapwa, yun din ang ihahatol ng Diyos o mas sigit pa. O yun po ang maliwanag na sinasabi. So, sinasabi pa po ng talata, ang isang masama ay patuloy na gumagawa ng masama at hindi mo maaasahang gumawa ng kabutihan. Dahil hanggang ngayon, taglay pa nila ang kanilang sinful nature. Tayo po, dati tayo nasa sinful nature po natin, di ba? Ang kalikasan po natin talaga ay makasalanan. Dahil sa biyaya ng Diyos, tinanggap natin ng Panginoon, hinugasan na tayo sa ating mga kasalanan. Di ba? Pinatawad na tayo. Sabi niya doon sa Romans 8:1, no more condemnation in Christ Jesus. Wala na pong kahatulan pag sa Panginoong Yesus na tayo. Napakaganda po ng talatang inaan dito. Dito na po tayo sa verse 19. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Karaniwan po pag naririnig ng tao yung apoy, sinasabi nila kagad, impyerno. Di ba? Apoy, sabi niya. Ito po, sinasabi rito na sa realidad ng buhay, totoo po yun. Pag ang isang halaman mo, hindi nagbubunga, pinuputol mo, di ba? At ginagatong. Iba po ito sa spiritual. Ang kaulagan po nito, tumutukoy po ito sa mga bulang propeta o huwad na tagapangaral. Kung hindi po mabuti ang kanilang mga pinangangaral o itinuturo sa mga tao, maging sa believers o unbelievers, sila ay uusigin at hahatulan ng Diyos. Ayon sa kanilang ipinapahayag. Ganun po. Hindi po antimano na sa isip natin, antimano tatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Dadaan pa po sila sa proseso sa hukuman ni Kristo. Hindi po ba sinasabi sa 2 Corinthians 5:10? Bawat isa'y harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kakulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, noong nabubuhay pa sa daigdig na ito. Wala pong hindi haharap sa hukuman ni Kristo. Tayo pong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Wala pong exempted, mga kapatid. Kaya mabuti o masama yung ginawa, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. At ito po sa last verse, kaya't makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Ang ibig sabihin po nito, matapos po nating mapag-aralan ang bawat talata, makikilala natin ang mga bulaang propeta at ang mga tunay na propeta sa pamagitan po nila ng kanilang sinasalita at ginagawa. Kaya po hinalin tulad po sila sa mabuting bunga at masamang bunga, di ba? Yung tinutukoy po ritong bunga rito, yung gawa at sinasalita.
Kaya sa pinag-aralan po natin, makikita na natin kung sino ang mga bulaang propeta. Yung mga bulaan, yung po nagpapahayag ng taliwas sa itinuturo ni Kristo. At yung mga mabuting propeta, yun po ang nagtuturo base sa salita ng Panginoong Yesus. Hindi po sila nag-aakda ng kanilang sariling opinyon o haka-haka. Kaya po sa pag-aaral natin, mainam po mga kapatid, na huwag tayong lalabas sa Biblia. Kailangan po talagang Bible-based tayo, di ba? Christ-centered. Yun po ang ating magandang doktrina. Kaya po ang isang mangangaral o propeta, pag hindi po siya ganun ang doktrina ang dala, huwag po nating i-entertainin. Marami po sekta, naka-uniforme pa sila mga puti, grupo-grupo, ang sipag nilang magbahay-bahay, namimigay ng leaflet, di ba? So ako, malimit po kung makatanggap ng ganun. Pero hindi ko po sila ini-entertain. Gusto nila pumasok sa bahay, kausapin ako. Hindi ko po, yun ang iniiwasan ko. Baka madisib ako, madaya ako sa kanilang mga tinuturo. Kaya mapakaganda po ng pinag-aralan natin ito para maging aware tayo sa mga ganitong ginagawa ng mga bulaang mangangaral o tagapagturo. Sila po ang tinatawag na bulaang propeta. So ang konklusyon po natin, bilang nananalig sa Diyos, kailangan po nating tanggapin at ibigin ang katotohanan. Kailangan din nating malaman o mapagtanto kung itinuturo sa atin laban sa katuruan ni Jesus. Mahalaga ang pagkilala o makilala ang bulaang propeta o mga huwad na propeta o huwad na tagapangaral upang maiwasan po natin sila sa iba nilang itinuturo. At upang tayo huwag madaya at maging ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kung meron pong naliligaw, tayong mga talagang matibay na nakakilala sa Panginoon, tulungan po natin yung mga kapatid natin. Tungkulin po natin na advisean po natin sila. Ang pinakamaganda po ron, yun yan ginagawa natin, ipanalangin po natin. Maging prayer warrior po tayo sa mga kapatid natin. Kasi ang panalangin po, pakikipag-usap na personal sa Diyos at sa pamagitan ng panalangin, nagkakaroon po tayo ng intimacy sa God at closeness natin mga magkakapatid. Sana po sa araw na ito, nabiyayaan po kayo ng mensahe ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po.